Nay! Dito! Dito! Tay! Marian! Sa halip na trabaho, naging abala si Unyo sa pagnanakaw ng tanso sa kumpanyang kanyang pinasukan. Minsan nahuli ako, nala ako sa presinto. Sa paglaya ni Unyo sa kulungan, ay muli niyang sinubok na magtrabaho ng patas. Subalit, Mr. Riraldo, kulang na naman to. Nasaan yung NBA clearance mo? Hindi na ako makakuha ng clearance, natakot ako kumuha ng clearance noon, NBI, gano'n. dahil doon, sa halip na magpakatino, sinubok naman niya ang mang-snatch. Ganun pala kadali pagka kumuha ng pera. Hindi alam ng mga barkada ko, yung panginom namin, doon lang gagaling yon. Pinasok din nilang magbabarkada ang Bukas Kotse Gang. Kinukuha namin mga ka-estereo, kung ano makuha namin sa loob ng kotse. Subalit hindi pa nakontento dun si Unyo. Naging easy money sa kanila ang pag-akyat ng bahay at magnakaw. Ginagawa ko ito kasi ayoko manghingi ng pera sa nanay ko, ambisyo ko lang. At isa pa, parang ito kasi yung outlet ko kasi hindi ko naman kasi nakalakihan yung tatay ko. Kaligayahan ko, nasumpungan ko sa mga barkada ko. Ang katapatan niya sa kanyang barkada ang naglagay rin sa buhay niya sa bingit ng kamatayan. Isang araw, napaaway ako. Away yun ng kaibigan ko, binweltahan ko. Nabaril ako, nakaputok pa ako noon. Isinugod siya sa ospital at doon ay isang lalaki ang nagpipilit siyang ilabas. Alam mo bata, hinug ka na. Pipitasin na kita. Nagulat ngayon ako. Kasi first time kong makarinig ng ganun salita. Pulis ako, sabi niya, may order sa akin yung general, pinapalabas sa akin to. Yung time hindi ko alam, isasalbid sa pala ako ng pulis na yon. Maya dumating yung tiyahin ko. Tsaka huwag niyo po kayo bibigay sa kanya. Pasalamat ka bata. Pinsan ko ang asawa ng tiyahin mo. Sige na, magbihis ka na, ako na bahala sa'yo. Yun, nakahinga ako ng maluwag na. Sa kanyang paggaling, imbis na magbago, balik kalakal na naman si Unyo. Meron akong isang kaibigan na dati sundalo na pinapagbenta niya sa akin yung baril. Hindi niya lang, pinang-hold up ko naman. Nahulihan na naman ako ng baril. Nakulong na naman ako, balik na naman ako sa Quezon City Jail. Ang dala kong kaso, illegal possession of firearm. Ang baril mo, pulis to. Habang nakapiit sa bilangguan, isang masamang balita ang bumulaga sa kanya. Sabi niya sa akin, pare na alam mo na ba yung nangyari sa utol mo? Na ano? Yung kapatid mo nakaburol. Hindi ko matanggap yung ginawa sa kapatid ko. Hindi ko matanggap yung pagkamatay niya. Para bang gusto ko, sana ako na lang ang namatay. May bathtub doon eh. So ginagawa ko kasi gang leader ako eh. Ayoko kita umiiyak ako. Umiiyak ako sa ilalim ng tubig. Pero kung time na parang dinudurog yung puso ko. Bunga nito ay nabuburyong siya sa selda at naghahanap ng damay sa mga kakosa. Biglang lumusob yung nakaaway namin. Ang naiwan kaming dalawa ng mayores ko. So nagkatalikuran kami. Pero natakot din ako, no? Para nagdilim na yung paningin ko noong time na yun. Biglang naalala ko na yung nangyari sa kapatid ko, na gusto kong bumawi, tsaka gusto kong iparating doon sa pumatay sa kapatid ko, na ganito yung gagawin ko sa inyo, once na makalaya ako. Sinaksak ko yung isang kalaban namin. Biglang may narinig akong boses. Bakit mo ginawa yun? Yan, may pangalan ka na. Tapos, paglingin ko, wala naman ibang tao. Ang pangyayaring ito ang lalong nagdala kay Unyo sa kapahamakan.
Binaba kami ng Kambagong Diwa. Doon nakaranas kami na binugbog kami dyan. Sa may Bartolina kami. Yung 2x2, nagkabali-bali sa katawan namin. Larawan man ng kawalang pag-asa, nakaaninag naman siya ng liwanag sa kanyang nabasa. Nung binuksan ko yung Bible, ang sabi doon, sa mga Ngaral 3:1, ang lahat ng mga pangyayari ay nagaganap sa panahong itinakda ng Diyos. Totoo ba talaga may Diyos? Sabi ko, nag-ano na ako sa sarili ko eh. Kung talagang totoo kang Diyos, sabi ko, labas mo ako dito. Sabi ko nang ganon. Sinagot ng Diyos ang panaghoy na iyon ni Unyo. Di kalaunan ay himalang pinalaya siya sa bilangguan. Naalala ko yung sinabi ko sa Diyos. Doon, parang naano ko na totoo yatang may Diyos. Malaya ako pero sa puso ko, alipin ako ng galit, paghihiganti. Patuloy pa rin ang Diyos sa pagkatok sa kanyang puso sa kabila ng paulit-ulit niyang pagtanggi rito. Hoy, kamusta ka na? Nakalaya ka na pala? Alam mo, ang tunay na malaya ay pinalaya ng Panginoon. Binigyan niya sa akin yung isang ticket. Tapos sa baba, merong verse ng Bible nakalagay na Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. Mahal ka ng Panginoon. Parang tumagos sa puso ko, tapos may malamig dito sa dibdib ko na hindi ko maintindihan. Bagamat ramdam na ramdam niya ang mga katagang iyon, nilamon na siya ng kanyang galit at paghiganti sa pumaslang sa kapatid. First time kong maramdaman na nanginginig na hindi ko maintindihan. Siguro naghalo-halo na yung pagod, yung 3 days wala akong tulog. Tapos kinabukasan ko, bibitin yung titirahin yung pumatay sa kapatid ko. Nakaset na eh. Naglahong parang bula ang maitim na plano ni Unyo. Sa halip, Pagdating sa bahay, pinuntahan ko agad yung kapatid ko. Sabi ko, Toy, di ba nga i-pray over mo ako? Habang nagpipray, siguro sobrang pagod ko, yung 3 days na walang tulog. Bigla nakatulog ako, nakita ko yung katawan ko nag-separate. Tapos nahulog ako sa may isang balon na malalim, na maitim, na madilim, na walang katapusan. Umigaw ako, tinawag ko yung mga kumpare ko, kakosa ko, kaibigan ko. Nawag ko yung nanay ko, mga kapatid ko. Wala, ako lang talaga nahuhulog ng time na yon. Doon na ako tumawag ng Diyos. Ama, tulungan mo ako, sabi ko. May nahawakan parang sanga. Malapit na ako sa baba eh. Nakita ko parang may mga apoy, mga baga. Maya-maya yung katawan ko na galing sa ilalim, parang humiga siya ng pagganon. Tapos unti-unti siyang mangatang ganon. Doon isa kong katawan, parang nagsama ng ganon. Tapos biglang kumalas uli, papunta naman sa taas. Kita ko, yung nanay ko, mga kapatid ko, nakapaikot sila. Doon ako natakot na. Nagsasalita na ako, hindi nila ako narinig. Tapos nakita ko naman, globe naman. Pag nabasa ko isang letra, ikot uli siya. Yan, nabasa ko. Pagsisinungaling, ikot uli yan. Pangungupit. Lahat ng mga nagawa ko, magmula nung parang nung maliit ako, yung mga nakasulat doon, mga nagawa kong kasalanan. Pagkatapos hanggang sa nakaluhod ako ng ganon, so may dumaan sa aking ulap, tumambad sa akin napakalaking letra ng pagpapatawad. Hanggang sa dumating yung time na, basta parang dinidila ko ng Diyos na, saan ang gusto mo? Gusto ko po sa'yo. Kung gusto mo sa akin, magpatawad ka. Na-realize ko na unfair ako, makasarili ako. Kasi gusto ko lang, patawarin ako ng Diyos, pero ayoko magpatawad. Lahat ng mga tao na pumatay sa kapatid ko, pati po yung mga tao na inilista ko, yung mga may atraso sa akin, pinapatawad ko na lahat sila. Pagkagising ko ng linggo ng umaga, una ko nakita Bible. Binuksan ko siya. Natapat ako doon sa may John chapter 1 verse 1. Sabi doon, sa pasimula siyang salita. Ang salita ay sumasa Diyos at ang salita ay Diyos. So biglang naalala ko yung na-encounter ko na salita, yung pagkapatawad, yung salita pala na yun, salita ng Diyos. Andun sa ulunan ko, doon yung nakalagay yung mga sigarilyo ko, lighter, paraphernalia, yung mga tutor, yung mga gamit ko sa shabu, yung mga foil, nandun lahat yun. Shabu, ginawa ko, kinuha ko lahat, nilagay ko sa plastic, nilagay ko sa basura. Kung dati ay pangalan ng mga nagkaatraso sa kanya ang sinusulat ni Unyo, ngayon ay salita ng Diyos ang kanyang pinagkakaabalahan, bagay na nagpabago ng kanyang buhay. Paglabas ko naman ng bahay,
Nakita ko ng kaibigan ko ron, inabutan ako ng Yossi. Sabi ko, pare, pinatawad na ako ng Diyos mga kasalanan ko. Pare, binago niya na yung buhay ko. Pare, mahal din kayo ni Jesus. Tapos noon, malis na ako. Binalikan niya maging ang lugar kung saan siya nabaril, hindi upang maghamon ng away, ngunit upang ibahagi ang kabutihan ng Diyos sa kanyang buhay. Mahal kayo ng Diyos. Sabi ko, pinatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Isang mensahe rin ang nais niyang ipaabot sa kumitil ng buhay ng kanyang kapatid. Mula nakilala kong Panginoon, gusto kong iparating sa'yo, pinapatawad na kita. Gusto kitang makilala at ang pamilya mo. Kung gusto mo akong puntahan, dito ako sa may CCF, sa Taytay, o magsabi ka lang, pwede kitang puntahan dyan sa inyo. Binalikan ni Unyo ang babaeng nagbigay sa kanya ng tiket upang magpasalamat sa magandang balitang hinatid nito sa kanyang buhay. Ang di niya alam, siya rin ang inihanda ng Diyos upang maging kabiyak niya habang buhay. After noon, nung nagsabi nga ako sa kanya, yun, 6 months kami magkarelasyon, pero totoo lang, hirap na hirap ako kasi noon, pag magkaroon ako ng relasyon ng babae, hindi ko siya magalaw eh. Pero ito, iba, pag nasa Panginoon ka, kahit kamay lang, nagkakaroon ka ng conviction pag ginawakan mo eh. So talagang kami 6 months, malinis talaga, inarap ko siya sa Panginoon. Kasi ang babae talaga, pag minamahal mo, irespeto mo siya. Sa totoo lang, syempre yung sa mga past na nangyari sa buhay niya, so umpisa parang hindi mo makikita eh, pagkatitingin ka lang ng naked eye mo. Pero pag ang kasama mo pala sa buhay ay yung nagbigay din ng buhay sa Panginoon, nakakatuwa pala yun. Ang bago at magagandang pahina ng buhay ni Unyo, iisa lamang ang dahilan. Kinikilala ko si Jesus bilang hari ng aking buhay. Kinikilala ko siya bilang author ng aking buhay na nagbigay ng maraming tsansa sa aking buhay.